Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan nagulat ang matandang patriarka ng Thunder God dahil mayroong isang nilalang ang kanyang nararamdaman na biglaan na lang pumasok sa loob ng kanilang clan. Sa pagpapatuloy ay dito masyadong natuwa itong matandang patriarka dahil ang naramdaman niya na aura na pumasok sa loob ng kanilang clan ay ang kanyang kaibigan na si Chu Ziyu. Makikita ang mga maraming tipak ng mga bato na ito ay nahulog papunta sa isang gusali. Kasabay nito ay biglaan na lang lumitaw itong si Chu Ziyu sa harapan ng matandang patriarka, nagtataka pa na nagtanong sa kanya ang matandang patriarka na kanila raw narinig na wala raw paraan ang kanyang kaibigan na si Chu Ziyu na kanyang matulungan ang kanilang Thunder God clan, yun raw ba ay totoo? Ayon naman sa kanya ni Chu Ziyu na ang kanya raw pagtulong sa kanila ay masyadong mahirap, yun raw ay abala lang sa kanya, at kung kanya pa silang tutulungan ay baka siya na naman ang target ng kanilang kalaban. Dahil sa mga sinabi ni Chu Ziyu ay nag-alala na lumabas ang pawis sa mukha nitong matandang patriarka at maging ang kanyang mga mandirigma na mga nasasakupan ay hindi din mapigilan na tumulo ang mga pawis sa kanilang mga mukha. Ngunit nakangiti lang na nagbigay mensahe si Chu Ziyu sa Lord of Thousand Faces gamit ang sound telepathy na sila raw dalawa ay dapat mag-isip ng malaking plano. Sa sinabi ni Chu Ziyu sa Lord of Thousand Faces ay masyado siyang nagulat na kanyang tinanong si Chu Ziyu na kung ano naman daw ang mga trick na gustong mangyari ni Chu Ziyu sa kanilang sitwasyon ngayon. Matapos mag-usap sila Chu Ziyu at ang Lord of Thousand Faces ay agad silang dalawa na lumikha ng malakas na kidlat sa loob ng Thunder God clan, at ito ay nagdulot upang makaramdam ng matinding takot ang mga maraming mamamayan sa loob ng clan. Sa hindi nila inaasahan na nangyari ay nakikiusap ang patriarka ng Thunder God sa ating bida na kanya silang tulungan. Kung tutulungan raw sila ni Chu Ziyu ay siya na si Lei Yuan na ang patriarka ng Thunder God ay hindi makakalimutan ng ibibigay na tulong sa kanila ni Chu Ziyu hanggang sa kanyang huling sandali ng kanyang buhay. Banggitin lang raw ni Chu Ziyu kung ano ang kanyang kondisyon para tulungan lang niya sila ay kanyang ibibigay. Nananawagan siya sa kanyang kaibigan ni Chu Ziyu na tulungan niya ang kanyang angkan na makatakas, maging itong si Lei Xin ay ganoon din ang kanyang pakiusap ni Chu Ziyu na basta tulungan lang raw niya sila ay kanilang gagawin kung ano ang kondisyon sa kanila ni Chu Ziyu. Sa pakiusap ng maglolo ay nakangiti itong ating bida na kanyang iniisip na ito raw ang kanyang hinihintay na sila ay kusang humingi ng tulong sa kanya. Kasabay nito ay agad na lumapit si Chu Ziyu sa patriarka ng Thunder God na kanyang tinanong ang matandang patriarka na kung ano naman raw ang meron sa kondisyon na kanyang ibibigay. Masyado naman raw silang lahat na formal sa kanya, ang Desolate God Island at ang Thunder God clan ay magkaalyado na sa loob ng maraming henerasyon. Siya raw bilang master ng Desolate God Island ay hindi lang manunood na ang kanyang kaibigan na ang Thunder God clan ay mapahamak lang sa lugar na ito. Sagot naman sa kanya ng patriarka na ito raw ay maganda. Basta tulungan lang raw sila ni Chu Ziyu ay kanya siyang pasasalamatan sa buo niyang buhay. Sinabi pa sa kanya ni Chu Ziyu na gayunpaman raw ay alam niya ang personalidad ng matandang patriarka. Dahil hindi niya gusto na magkaroon ng utang na loob sa ibang tao, kung hindi raw siya magtatakda ngayon ng isang kondisyon ay alam niya na hindi magiging panatag ang loob ng kanyang kaibigan na patriarka, at paano na lang kaya nabibigyan niya siya ng 3 kondisyon. Sagot naman sa kanya ng matanda na sabihin lang raw niya sa kanya kung ano ang 3 kondisyon na kanyang ibibigay ay kanya itong gagawin. Ayon naman sa kanya ni Chu Ziyu na simple lang naman raw ang kanyang mga kondisyon. Pumunta lang ang matandang patriarka doon sa labas at kanyang akitin ang mga atensyon ng mga sandata na halimaw ni Tiannu. Samantalang siya naman dito sa loob ay agad na mag-set up ng teleportation array, at kapag natapos na siyang mag-set up ng teleportation ay agad nila silang lahat na i-teleport papaalis dito, pero sa isip-isip ng ating bida na masyado raw nag-iingat ang mga sandata na halimaw ni Tiannu sa kanyang Desolate God Island sa ngayon, kaya hindi sila kailanman maglakas na loob na sumalakay sa kanyang Desolate God Island. Habang nag-set up si Chu Ziyu ng formation ay nagsalita naman sa kanya ang Lord of Thousand Faces gamit ang sound telepathy. Sinabi pa sa kanya ng Lord of Thousand Faces na kung ano raw ba talaga ang kanyang gagawin, ang kanya lang raw maipapayo ay mas mag-ingat na lang siya dito, dahil si Tiannu ay nagpadala ng 2 halimaw na sandata na nasa antas ng Saint King. Sa nalaman ni Chu Ziyu ay agad niyang binigyan ng babala ang matandang patriarka na mag-ingat raw siya doon sa labas dahil mayroong sandata si Tiannu na lumitaw doon na nasa antas na ng Saint King. Seryoso lang naman na tumugon sa kanya ang matanda na huwag na raw siyang alalahanin ng kanyang kaibigan, mag-focus na lang si Chu Ziyu sa kanyang pag-set up ng formation upang makatakas dito ang kanyang mga nasasakupan.
Makalipas ang ilang saglit ay makikita na nakalabas na nga ang matandang patriarka sa kanilang clan, at sumambulat dito sa labas ang mga maraming halimaw na sandata ni Tiannu na nakaabang sa kanya, at sa pinakagitna nito ay nanunood sa kanya ang dalawang nasa antas ng Saint King level. Makikita itong isang babae na nasa antas ng Saint King level na nakaramdam ng tuwa ng kanyang nakita na lumabas na galing sa loob ng kanilang clan ang matandang patriarka ng Thunder God. Kasabay nito ay bigla na lang naglaho ang babae sa balikat ng kanyang kasama na Saint King na halimaw, nang naramdaman ng matandang patriarka na mabilis na patungo sa kanya ang isang nasa antas na Saint King na sandata ni Tiannu ay agad niyang hinanda ang kanyang sandata upang kanyang harangan ang atake ng babae. Ngunit nagulat ang matanda dahil bigla na lang lumitaw sa kanya itong babae, na kanyang tinawanan ng matanda dahil masyado raw itong mabagal. Idinagdag pa niya sa matanda habang nakangiti na bukod daw na mabagal ang matanda ay masyado itong mahina upang lumaban sa kanya. Matapos magsalita itong babae ay agad niyang binigyan ng malakas na sipa ang matanda, dahilan upang lumikha ng malaking butas ang lupa kung saan nakatayo ang matandang patriarka ng Thunder God. Dahil sa tinamo na pinsala ng matandang patriarka dulot ng atake sa kanya ng babae ay masyadong nagulat ang matanda dahil sa atake raw na yun ay hindi pa siya gumamit ng kanyang teknik, ngunit ramdam na niya kung gaano ito kalakas. Dahil dito ay ibinuhos na ng matanda ang kanyang buong lakas na kanyang sinigawan ang babae na sandata ni Tiannu na hindi raw niya mauulit ang ganoon na pag-atake sa kanya. Ngunit naiinis lang naman na tumugon sa kanya ang babae na wala raw siyang oras na makipaglaro sa isang matanda na mas mabagal pa kumpara sa isang pagong. Kaya agad niyang binigyan ng utos ang ibang mga halimaw na kanila na raw palibutan ang matanda upang kanila nang tapusin ang kanyang buhay. Dahil dito ay makikita na pinalibutan na ang matanda ng maraming mga halimaw upang hindi na ito makatakas sa kanilang mga kamay. Makikita itong matanda na masyado nang nababahala sa kanyang kasalukuyan na sitwasyon sa kamay ng mga maraming sandata ni Tiannu, ay nagsalita naman sa kanya si Chu Ziyu gamit ang sound telepathy na kumapit lang raw ito dahil halos matapos na ang kanyang ginawang formation. Natatawa pa na nagsaad itong babae sa matanda na masyado raw siyang matapang dahil naglakas pa siya ng loob na lumabas nang siya lang mag-isa para harapin silang lahat. At kung matapos na raw sila napatayin siya ay huwag na din siyang mabahala dahil isusunod naman nila agad ang kanyang mga nasasakupan doon sa kabilang buhay. Matapos magsalita ang babae ay makikita ang mga maraming halimaw na sabay-sabay silang lahat na umatake upang kanila nang tapusin ang buhay ng matanda, at sakto din na natapos na si Chu Ziyu sa kanyang formation. Makikita ang lahat ng mga tao sa Thunder God clan na dahan-dahan nang naglalaho ang kanilang mga katawan upang mag-teleport sa Desolate God Island. Maging itong matanda ay nagulat sa nangyari dahil hindi na niya mag-alaw ang kanyang buong katawan para kanyang iwasan ang atake ng mga maraming mga halimaw. Nang nahuli na sana siya ng mga halimaw upang patayin ay bigla na lang naglaho ang katawan ng matanda, at ang natira na lang sa lugar kung saan pumapalibot ang mga sandata na halimaw ni Tiannu ay ang gintong liwanag galing sa matandang patriarka ng Thunder God. Samantalang itong Lord of Thousand Faces na nakakita kung paano pinatakas ni Chu Ziyu sa kamay ng maraming halimaw ni Tiannu ang matanda ay masyado siyang nagulat na napapatanong sa kanyang sarili na paano daw yun nagawa ni Chu Ziyu dahil nagawa niyang mapatakas ang mga maraming tao sa kamay ni Tiannu. Lumipat naman ang eksena sa Desolate God Island, makikita dito ang malaking liwanag na biglaan na lang lumitaw, dulot ng pag-teleport ng maraming mga angkan ng Thunder God. Nang nakita ng dalawang babae ang malaking liwanag ay kanilang sinisigaw sa lahat ng tao na ito raw ay isang teleportation array, kaya kanilang pinayuhan ng ibang mga cultivator na bago palang dumating sa Desolate God Island na huwag silang magpanik para dito, habang itong ibang mga tao naman na nakakita ay nagtataka sila kung sino raw ba ang bumalik dito, bakit kinakailangan pa niyang lumikha ng ganito kapansin-pansin na grand entrance, gaano raw ba sila kaimportante? Nang malinaw nang nakita ng matanda kung sino ang mga dumating ay kanyang tinawag ang pansin ng iba pa niyang mga kasama, dahil tingnan raw nila doon, yun raw ba ay si Chu Ziyu na ang Holy Son ng Taisu Holy Ground. Samantalang makikita naman itong si Chu Ziyu na kanyang binabati ang mga angka ng Thunder God sa pagdating sa Desolate God Island. Sumunod lang raw sa kanya ang patriarka ng Thunder God dahil dadalhin niya siya doon sa isang silid upang magamot ang kanyang mga sugat. Dahil sa ngayon ay ang dapat muna nilang unahin ay magamot agad ang mga sugat ng kanyang kaibigan, sagot naman sa kanya ng matanda na nagpapasalamat raw siya sa Master ng Desolate God Island dahil sa kanyang pagligtas ng kanyang buhay. Nang narinig ng ibang mga cultivator na bago palang dumating sa Desolate God Island na si Chu Ziyu ang Master dito,
ay masyado silang nagulat na hindi makapaniwala. Paano raw naging master ng Desolate God Island itong si Chu Ziyu? Tama raw ba itong kanilang mga naririnig na si Chu Ziyu ang master dito sa Desolate God Island? Sa kabila ng pagtataka ng mga maraming cultivator na bago pa lang dumating sa Desolate God Island, ay bigla naman na sumambulat sa buong isla ang napakapanindig balahibo na presensya na tila ba galing ito sa isang nilalang na masyadong makapangyarihan. Maging si Chu Ziyu ay nagulat din dahil ang dumating sa Desolate God Island ay ang Dragon God. Tanong pa niya kay Chu Ziyu na kung bibigyan raw ba siya ng pahintulot ng master ng Desolate God Island na siya ay papasukin dito sa kanyang teritoryo. Ang ibang mga cultivator na nakakita sa Dragon God ay napapatanong na lang sila na kung ang kanila raw bang nakita ngayon ay galing sa Dragon Clan, ito raw ba ang Divine Dragon? Samantalang nakangiti naman na tumugon si Chu Ziyu sa Dragon God na pumasok lang raw ito dito sa kanyang teritoryo. Dahil sa mga sinabi ni Chu Ziyu sa Dragon God ay lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong mga cultivator dahil napagtanto nila na si Chu Ziyu talaga ang totoong master dito sa Desolate God Island. At bukod pa sa master siya ng Desolate God Island ay mayroon din siyang magandang relasyon sa Dragon God. Gaano raw ba karami ang hindi pa nila nalalaman patungkol kay Chu Ziyu? Nang nakapasok na sila Chu Ziyu sa loob ng Desolate God Island ay dito makikita silang dalawa ni Chu Ziyu at ang Dragon God na seryoso na nag-uusap. Sinabi pa ng Dragon God kay Chu Ziyu habang tumingin-tingin sa buong paligid, na ito raw pala ang tanawin sa loob ng Desolate God Island. Nagtanong lang naman sa kanya si Chu Ziyu habang kanyang hinahanda ang tsaa, na kung napansin raw ba niya ang nangyari doon sa Thunder God Clan. Seryoso lang naman na sinabi ng Dragon God kay Chu Ziyu na gumamit raw siya ng teleportation upang ilayo ang Thunder God Clan na lubos na nakapagpapagalit kay Tian No. Yun ay nagdulot upang habulin sila ni Tian No, at sa kabutihan na palad ay humadlang siya sa paghabol ni Tian No. Kung hindi niya yun ginawa ay talagang mamamatay si Chu Ziyu sa kamay ni Tian No. Malumanay pang tinanong ng Dragon God si Chu Ziyu na kung hindi raw ba siya magpapasalamat sa kanyang ginawang tulong kanina sa kanya. Ayon naman ni Chu Ziyu na hindi raw maglakas ng loob na habulin sila dito sa Desolate God Island ni Tian No, nang dahil sa iilang mga kadahilanan. Ngunit dapat pa rin siyang magpasalamat sa Dragon God sa nagawa niyang tulong sa kanya kanina, dahil kung hindi niya yun ginawa ay siguro malalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Sabi naman sa kanya ng Dragon God na ang pagpigil raw niya kanina kay Tian No ay hindi pa rin yun malaking bagay. Kung wala silang sapat na lakas ay hindi pa rin nila kayang wakasan ang banta ni Tian No, at inaamin din niya na totoong naging magkalaban na sila ni Tian No simula ngayong araw. Ang halimaw na si Tian No ay masyadong nakakatakot at masyadong malakas, ngunit ang kanyang mas kinakatakutan ay habang tumatagal ay mas marami ang buhay ang kanyang makukuha, at sa mga buhay na yun ay mas lalo pa siyang lumalakas. Tugon naman ni Chu Ziyu sa Dragon God na 2 taon mula ngayon ay itong Taiji Ancient Star ay muli na namang magbukas, at kung mangyari yun, ay maaari nang iwanan ng Dragon God ang Taiji Ancient Star at doon na lang mananatili sa Sky Dome Continent. Dagdag pa ni Chu Ziyu sa Dragon God na mayroon din siyang isang paraan upang kanyang mapanghawakan si Tian No. Ang paraan na kanyang gagamitin ay simple lang, maaari niyang lamunin si Tian No gamit ang binhi ng Gi Dao Seed. Katulad lang ito sa kanyang ginawa kay Bai Zi at ni Lan Dai. Sa isip-isip naman nitong si Chu Ziyu na kinakailangan raw ay mayroong isang tao na maglakas ng loob na harapin si Tian No at talunin si Tian No sa isang direktang laban. Ngunit sa kasamaan na palad dito sa Taiji Ancient Star ay walang sino man ang may kakayahan na talunin si Tian No sa isang patas na laban. Sabay tinawag ni Chu Ziyu ang pansin ni Miao na kanya itong tinanong na kung ipapagamit raw niya sa Dragon God ang kanyang Heavenly Emperor Sword ay magkakaroon ba ng pagkakataon ang Dragon God na kanyang matalo si Tian No. Sagot naman sa kanya ni Miao na ang Heavenly Sword ay isang eksklusibong sandata na pagmamay-ari mismo ni Chu Ziyu, imposible ito na makontrol ng iba. Kahit pilitin man nila na ito ay gamitin, ay hindi nila makukuha ang tunay na lakas nito. At maaari na sila pa mismo ang mapipinsala kapag kanila itong pilitin na gamitin. At nagsalita ang Dragon God kay Chu Ziyu na kapag magpatuloy na lumalaki ang mga bagay-bagay, ay talagang mapipilitan siya na lisanin ang lugar na ito. Ngunit masyadong nabigla si Chu Ziyu dahil nagtanong sa kanya ang Dragon God na kung sinabi na raw ba ni Miao sa kanya kung ano talaga ang kanyang totoong layunin, kaya gulat na gulat si Chu Ziyu na kanya din tinanong ang Dragon God na sabihin raw niya sa kanya kung ano talaga ang kanyang totoong layunin bakit ito pumarito.
Dahil dito ay nagalit ang Dragon God na hindi niya napigilan na mapasigaw dahil bakit hindi sinabi ni Miao kay Chu Ziyu kung ano talaga ang kanyang totoong kinakailangan, bakit siya pumunta dito sa Desolate God Island. Makalipas ang ilang sandali ay pinalabas ni Chu Ziyu si Miao at kanya itong binigyan ng bukol sa ulo sa hindi niya pagsabi kung ano talaga ang kinakailangan ng Dragon God. Sa ibinigay na parusa ni Chu Ziyu kay Miao ay hindi mapigilan ni Miao na umiyak na kanyang sinabi sa ating bida na sinubukan raw siya ni Chu Ziyu na pagbuhatan ng kamay, hindi raw ba ginagalang ni Chu Ziyu ang isang magandang dalaga na natutulog. Ngunit mas lalo pang napasigaw si Miao dahil bigla na lang hinailan ng Dragon God ang kanyang tainga na kanyang sinigawan si Miao na bakit hindi niya sinabi kay Chu Ziyu ang kanilang pinag-usapan noong nakaraan. Di ba kanya siyang inutusan na sabihin niya agad kay Chu Ziyu kung ano ang kanyang totoong kinakailangan? Habang seryoso na umiinom ng tsaa si Chu Ziyu ay humihingi naman ng patawad si Miao sa Dragon God sa hindi niya pagsabi kay Chu Ziyu kung ano talaga ang kanilang pinag-usapan noong nakaraan. Kasabay nito ay sinabi ni Miao kay Chu Ziyu na pinapakiusap raw ng Dragon God sa kanya noong nakaraan na sana matulungan siya ni Chu Ziyu na mabigyan siya ng anak. Nang narinig ni Chu Ziyu kung ano talaga ang totoong pakay ng Dragon God, bakit ito pumunta sa Desolate God Island, ay hindi mapigilan ng ating bida na kanyang isuka ang kanyang iniinom na tsaa sa sobrang gulat sa kanyang nalaman. Inis pa na tinanong ni Chu Ziyu ang Dragon God na kung nagbibiro lang raw ba ito. Sagot naman sa kanya ng Dragon God na hindi raw siya nagbibiro dahil sa katunayan gusto talaga niyang magkaroon ng isang anak galing kay Chu Ziyu, at maaari din nilang gawin ang paggawa ng sanggol ngayon mismo. Sa pakiusap ng Dragon God ay napamura na lang si Chu Ziyu sa kanyang kaloob-looban, dahil matapos raw niyang makipagkasundo doon sa Yao Si Holy Land sa ganitong usapin, ay ganito na namang usapin ang kanyang sasapitin sa Dragon God. Ano raw ba ang sa palagay nila sa kanya? Isa ba siyang tao na tagapagbigay ng anak sa kanila at pagkatapos ay kanya na lang silang iiwanan? Dito ay ipinaliwanag ni Chu Ziyu sa Dragon God na isa raw siyang tao at siya naman ay isang dragon. Silang dalawa ay magkaiba ng species, hindi raw pwede na silang dalawa ay magkaroon ng anak, kahit ilang beses pa nilang gawin ang ritual sa paggawa ng sanggol ay hindi talaga silang dalawa magkakaroon ng anak. Sa kabila ng paliwanag ni Chu Ziyu ay iginiit ng Dragon God na si Chu Ziyu raw ay masyadong espesyal, kapag sila raw dalawa ay magkakaroon ng isang anak ay natitiyak niya na ang sanggol na kanilang maging anak ay lubos na makapangyarihan na mas malakas pa kumpara sa kanya ngayon. Pero lumabas ang pawis sa mukha ni Chu Ziyu dahil sinabi sa kanya ng Dragon God na sabihin lang raw sa kanya ni Chu Ziyu kung mayroon ba itong pagtingin sa kanya. Sagot naman sa kanya ni Chu Ziyu na hindi naman doon kaya siya tumanggi sa alok ng Dragon God dahil ang totoo ay ang tingin lang niya sa kanya ay isang kaibigan. Ngunit mas lalong nagulantang si Chu Ziyu dahil hinawakan ng Dragon God ang kanyang mukha na kanyang sinabi kay Chu Ziyu na isa na raw siyang lalaki na may edad. Pero kumilos pa rin ito ng kaduwagan sa harap ng isang babae. Sagot naman sa kanya ni Chu Ziyu na huwag raw silang magmadali, maaari naman nila itong dalawa na pag-usapan ng mahinahon. Hindi na nga makapagpigil ang Dragon God dahil agad niyang kinaladkad si Chu Ziyu upang pumasok na silang dalawa sa loob ng kwarto upang kanila nang simulan ang paggawa ng sanggol. Sambit pa ni Chu Ziyu sa Dragon God na siya raw ay nasa antas na ng isang quasi-emperor, at baka hindi niya kakayanin ang aura ng isang quasi-emperor kapag silang dalawa ay nagsiping. Hindi naman nakinig ang Dragon God sa paliwanag ni Chu Ziyu bagkus nakafocus lang ito sa pagkaladkad kay Chu Ziyu upang pumunta sa loob ng kwarto. Nang nakapasok na silang dalawa ay malakas na sinirado ng Dragon God ang pintuan, habang itong si Miao ay wala na lang nagawa kung hindi panuurin ng dalawa na pumasok sa loob ng kwarto. At natatawa na lang itong si Miao dahil kakaiba din daw pala ang Dragon God sa ganoon na larangan. Pero di bali na lang raw kung ano man ang gagawin nilang dalawa dahil mas nauna pa siyang nakatikim kay Chu Ziyu kumpara sa Dragon God, at maganda na din ito dahil wala nang maaring maggambala sa kanyang pagkakatulog. Sa loob naman ng kwarto ay dito makikita itong si Chu Ziyu na nakatali na ang kanyang dalawang kamay habang sumisigaw na huminahon lang raw ang Dragon God, huwag raw itong masyadong agresibo. Ngunit nakangiti lang itong Dragon God na kanya nang binukaka ang kanyang dalawang hita upang kanya nang ipasok ang matigas na sandata ni Chu Ziyu sa kanyang iniingatan na butas. Nang tuluyan ang napasok ang matigas na sandata ni Chu Ziyu sa kayamanan ng Dragon God ay hindi mapigilan ni Chu Ziyu na mapaungol ng napakalakas, maging ang Dragon God ay napaungol din ng matindi dulot ng laki ng sandata ni Chu Ziyu, at kitang-kita ito na lumabas ang pawis sa kanyang mukha na masyadong nasarapan sa kanilang ginagawa.
Makalipas ang ilang oras ay natapos na silang dalawa sa kanilang ginagawa, at mahahalata sa mukha nitong si Chu Ziyu na ito ay nawalan ng lakas sa pakikipagtalik sa Dragon God, na kanyang iniisip na siya raw bilang si Demon Chu ay inaakala raw talaga niya na ang kanyang talento sa ganitong larangan ay walang katulad, dahil noong mahina pa ang kanyang cultivation ay nakayanan niyang makipagtalik sa kanyang master ng paulit-ulit. Ngunit ngayon na kanya nang naabot ang antas ng Great Saint King ay wala man lang siyang nagawa dahil nangingibabaw pa rin sa kama ang Dragon God laban sa kanya. Siya raw na ang Old Demon Chu ay hanggang dito na lang ang kanyang makakaya sa pakikipagtalik sa Dragon God. Ngunit natuon ang pansin ni Chu Ziyu dahil nakangiti na nagsalita sa kanya ang Dragon God na hindi raw talaga niya inaasahan na marami palang nalalaman na posisyon si Chu Ziyu sa ganitong larangan. Dagdag pa ng Dragon God na kahit hindi raw gumana ang kanilang pakikipagtalik ngayon na magkaroon silang dalawa ng anak, ay maaari naman nilang dalawa na gagawin pa sa susunod hanggang sa magbunga na ang kanilang palaging pakikipagtalik. Sa sinabi ng Dragon God ay lumabas ang pawis sa mukha ni Chu Ziyu na masyadong nangdidilim ang kanyang imahe dahil gusto pa raw ng Dragon God na silang dalawa ay magtalik sa susunod kapag hindi silang dalawa na magkaroon ng anak. Binigyan pa ng babala ng Dragon God si Chu Ziyu na pagkatapos raw nilang ginawa ang pakikipagtalik ay huwag na kumilos si Chu Ziyu na parang inosente, tingnan raw muna ni Chu Ziyu ang kanyang sarili, dahil ang Dragon God clan ay binubuo ng mga mararangal na mga babae, ang pakikipag-isa sa kanya na isang Dragon God ay ito na ang pinakamagandang pagkakataon kay Chu Ziyu, at sigurado din siya na napansin na din ito ni Chu Ziyu.